Pagharap niya sa Senate Blue Ribbon hearing, sinabi niyang hindi lang basta pagbabantay ang trabaho niya, kundi pati pagbubuhat ng maletang may limpak-limpak na pera. Bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. 48 million isang maleta? 48 million times 46 na maleta. Imaginein mo, 48 times 46, ilan yun? Ina, ganun kalaking pera ang pinapadala 3 times a week. Di ba? Tapos ang party list ng hayop, ako Bicol. Putang ina yan. Okay lang sa akin eh. Total, ano naman, mga Bicolano naman nire-represent niya. Yung mga nire-represent niya, yun na lang ang nakawan niya eh. Pero hindi eh. Buong Pilipinas eh. Tapos putsang ina kung makapagsalita tungkol sa mga Duterte. Kung makapamintang kay Inday Sara, akala mo ang linis. Sabi ko, di ba, lagi kong sinasabi sa inyo na kung sino yung nagtuturo, putang ina yan yung may kasalanan talaga. Na kung sino yung magaling magbigay ng kwento, yan yung may kasalanan talaga. Oh. Dancing with the beat with DJ Glenn on the mix. Marcos Bangag. Marcos Bangag. Ay, magandang araw mga banateros. Ito na naman si Boss D, ang inyong pinaka-paboritong kupal na vlogger sa balat ng YouTube. Ayan, another day, another reaction. Another day, another kupalan session. Again with yours truly, Boss D. At pasasakitin na naman natin ng mga ulo, katawan, balumbalunan ng lahat ng mga salot sa lipunan. Lahat ng mga kupal na mga mambabatas at mga magnanakaw, mga animal, mga bwisit, mga pabigat, mga kawatan, kurakot, magnanakaw, mga demonyo, Satanas, Judas, Barabas, Hestas. Grabe ang mga revelasyon ngayong araw na ito. Kayo ba ay nag-e-enjoy sa plot twist? Hindi ba? Nagulat sila, oh. Gulat na gulat. Oh, ito ang isa sa mga pinakamalaking pagkakamali nila. Oh, ginulat sila ni Rodante Marcoleta ngayong araw na ito. Imagine ninyo. Imagine ninyo, inagaw sa kanya yung Senate Blue Ribbon Committee. Hindi ba? Para ma-manipulate. Para sa akin para ma-manipulate mga bossing yung hearing. Kasi kitang-kita naman dito sa mga tinatakbo ng hearing na ito na parang meron silang gustong tumbukin lang. Meron lang silang gustong tinutumbok. Nung nakaraan nga, in-explain ko sa inyo nung nakaraan, yung, ano ba yan? Noong si Zaldico kasi, yung lumabas, di ba? Unang, unang naglabas ng statement tungkol kay Zaldico, yung mga diskaya. Tapos samot-sari na ang demolition job sa mga diskaya. Tapos parang ayaw pa nilang tanggapin sa Witness Protection Program. Buti na lang talaga, merong kumbaga mapilit talaga at may perseverance si Congressman Marcoleta. Kaya ayan, talagang naipilit niya, nai-shoot niya sa banga na itong mga diskaya ay maging state witness. Tingnan mo. Tingnan mo, syempre, pagka naging witness protection program, di pa state witness, protected witness. Sa witness protection program, mga bossing, syempre, hawak na si Boying Rimulya. Alam naman natin si Boying Rimulya, isa ring director yan. Magaling ding gumawa ng mga istoryahi yan. O kita mo, hindi ba na-approve sila diskaya dyan sa Witness Protection Program? O ngayon may umiikot na bali-balita. Nagagawa daw sila ng supplemental affidavit. At yung supplemental affidavit na yon, kasi daw di umano meron daw silang 12 billion
na mga kontrata na nakuha noong panahon ni Pangulong Duterte. 12 billion. Oo, so ilalahad daw nila yung kanilang mga kontrata for the years 2016 onwards. Kasi ang alam natin 2020 na kansila na yung kanilang lisensya. So pagkatapos nila mapunta ng Witness Protection Program, bigla sila magkakaroon ng supplemental affidavit. Tapos yung supplemental affidavit nila, mukhang Duterte na naman ang target. Ayan. O naipaliwanag din natin sa inyo na simula noong hinawakan na ni Ping Lacson nito, biglang yung Alcantara, biglang yung Bryce, biglang bigla rin sila nagbigay ng mga statement. At ang mga statement ng mga ito ay konektado sa mga kongresista. Congressman. So noong medyo naalis sa mga kongresista, kasi yung mga Diskaya marami silang mga binanggit na pangalan eh. Binanggit ng mga Diskaya yung Arjo Atayde na asawa ng Main Mendoza. Binanggit din yung ibang mga congressman, yung Roman Romulo dyan sa Pasig. Pero nagtataka tayo, biglang tumahimik. Oo, biglang tumahimik. Alam naman natin na itong si Boying Rimulya, dating congressman to. Oh, kasi nagulat talaga tayo sa testimonya, lumalabas lang puros mga senador lang. Tapos nung nabanggit ni Alcantara itong mga pangalan na Jinggoy, Villanueva, agad-agad nag-request ang DOJ na ma-freeze ang mga assets nila. Sa bagay, pati naman si Zaldico. Pero alam naman natin, di ba, na ipaliwanag ko na rin sa inyo nung nakaraan na si Zaldico, pinasuko nila yan, hindi pala, pinatakas nila yan para ilaglag siya. Walang kaalam-alam itong si Zaldico na ilalaglag siya nitong mga kumag na ito. Mantakin mo, grabe. Maleta na pera, bilyon-bilyon, putangin na niyan. 3 beses isang linggo. Itong kaninang revelasyon ha. Yung kaninang revelasyon mga bossing, 3 beses isang linggo since December lang. Tapos meron pang 46 na maleta. Na bawat maleta may mga markings na 46 million ang isa. Na nung kinumpute na nila, tila mo lumalabas, bilyon-bilyon talaga. Malupit mga bossing yung mga revelasyon ngayon. So, mabalik muna tayo doon sa mga witnesses. Nakita natin yung witness na mga Diskaya maglalabas na ng datos tungkol sa mga Duterte. Yung Alcantara naman, tapos na yung kanyang pagbibigay ng impormasyon. Meron na naman kanina na yung Buenaventura ba yun? Oo, yung Buenaventura yata yun, yung amo nila Alcantara at saka nitong Bryce. Ang inilabas naman niyang pangalan ay walang Jinggoy, walang JB, wala. Kasi tao daw ni Erap to. Ang inilabas lang niya na pangalan si Nancy Binay, si Cheese Escudero, ayan. At saka si Bong Revilla din. So ang atake nito, Senado. Nagulat sila kay Marcoleta. Sabi ni Marcoleta, putangin na nyo. Eto, dito tayo magsimula. Kasi ang punot dulo nito, okay yan. Okay sa akin yan. Kung halimbawa, nagnakaw talaga ito si Villanueva, patunayan nila, okay, freeze assets, wala akong pake. Kahit si Jinggoy Estrada, damay, wala rin akong pake. Dahil wala talagang reputasyon si Jinggoy eh. Vulnerable siya, pinakamahina ang kanyang reputasyon. Galit na galit nga tayo dyan noong Napoles, di ba? Pero wala, na-acquit eh. O si Bong Revilla din, damay din. Although, si Bong Revilla, yan, kaibigan natin yan, kung talagang nagnakaw yan, ay dapat ipako sa krus yan. Walang kaibigan, kakilala kapag nagnakaw. O eto, ACT-CIS, nadamay na din kanina. Nagulat sila nung lumabas itong retired Marines na tao mismo ni Zaldico
na pinatotohanan yung issue kay Zaldico, pero meron siyang malupit na idinagdag. Yung missing link. Yung missing link, mga bossing, na si Romualdez. Yan talaga ang missing link, mga bossing, si Romualdez. Kasi pag lumabas na yung pangalan ng Romualdez, damay-damay na yan. Kita ninyo, napakagaling ng Panginoon. Unang-una sa lahat, magpasalamat tayo sa Panginoon. Dahil itong mga nagaganap na ito, itong mga nangyayari na ito, ang tumapik sa mga tao na ito, Diyos. Ibabalik lang natin para inyong maintindihan kung gaano kamakapangyarihan ng Panginoon. Kasi dumadating tayo sa punto na siyempre sabi nyo, Vox Populi, di ba may mga ganon, yung boses ng nakakarami ay yun din ang gusto ng Panginoon. Nanalo si Bongbong. Maraming kumu-question, di ba alam ng Diyos na si Bongbong magnanakaw? Binigay nga sa tao yung kapangyarihan eh. Di ba? So tayong bumoto, kayong bumoto eh. Pero yun na rin, yun ang kapalaran. Sino bang gumagawa ng kapalaran? Di ba? Ang langit, ang may tumutulong doon sa kapalaran. Tayong gumagawa. Pero nakaano na yan, scripted na lahat yan. Lagi nating narinig niya, scripted na yan lahat eh. So marami mga Pilipino ang nalulungkot. Nako po, wala yatang Diyos talaga. Grabe ang Pilipinas, parang kinalimutan na tayo ng Panginoon. Maraming kumu-question sa sobrang frustration kasi when you're frustrated, hanggat ang human nature kasi, hanggat kaya mo, sinasarili mo eh. Hanggat kaya mo, pinipilit mo eh. Pero kapag hindi mo na kaya, minsan ginawa mo na ang lahat, lahat ng tamang paraan, legal na paraan ginawa mo na, pero parang walang pagbabago, parang walang nagigising, parang walang nakikinig. Minsan feeling mo talaga mako-question mo yung langit. Ano ba naman yan, Lord? Grabe man 'tong nangyayari sa bayang Pilipinas. Mantakin mo, inalipin na kami ng mga Espanyol ng ilang siglo. Tapos inalipin kami ng mga Hapon, hinalipin kami ng mga Kano, ang dami ng binuwis na buhay ng mga kalahi namin dahil sa pang-aabuso sa bansang Pilipinas. Grabe naman pagpapabaya mo sa amin. Di ba ganun eh? Tapos ngayon, nakalaya nga tayo. Pero Diyos ko naman, ito namang mga taong inilalagay sa pwesto. Akala pa naman namin ikaw ang naglalagay ng mga tao sa posisyon. Ginagamit mo lang ang tao para bumoto. Dahil ang boses ng tao ay boses mo, boses ng nakakarami ay boses ng boses mo. Bakit naman ganito ang nangyayari sa Pilipinas? Ayun. So lahat tayo ganun ang ating pakiramdam. Pero kung mapapansin ninyo, hindi ba nagsimula ito noong ginawa nilang panggigipit sa simbahan ni Pastor Apollo Kibuloy. Noong una nilang tinrabaho si Pastor Apollo Kibuloy, diyan na nagsimula talaga yung kaliwat kanan ng mga pagkakamali nila eh. Na yan? Sunod-sunod na yung mga pagkakamali nila. Ayan na, kinubkob na yung Kingdom of Jesus Christ, binaboy na yung reputasyon ni Pastor Apollo Kibuloy, binaboy na ang Davao, tapos binababoy na yung mga Duterte. Nagsimula naman kasi talaga, mga bossing, yung issue noong nagsalita na si Pangulong Duterte. Kasi alam ni Pangulong Duterte ang kalakaran sa politika eh. Nakikita niya na putang ina nitong mga to. Kasi alam ni Pangulo eh. Remember, noong 2021, sinabi na ni Pangulo na hindi pwede si Bongbong Marcos maging presidente, magugulo talaga Pilipinas. Sinabi niya yun. Kaya lang, wala eh. Yung anak niya, kumampi eh. Nabudol yung anak niya eh. So, wala na rin siyang choice. Kung hindi, sundin na lang kung ano yung wisdom ng kanyang anak. Desisyon naman yan. Matanda na siya. Suma total, nagkaroon ng problema. Nung nagkaroon ng problema, nakikita ni Pangulong Duterte na tila mo ilalaglag talaga si Inday Sara. Kasi kung mapapansin ninyo, umpisa pa lang, nalaman na ni Inday Sara na mali yung desisyon niya eh. Pero, binigyan siya ng posisyon. So, anong gagawin niya? Ang ginawa ni Inday Sara, matahimik siyang nagtrabaho. Alam ni Inday Sara na may mga nangyayari sa paligid niya, pero wala siya sa posisyon para anuhin yun, para ilabas lahat yun. Bakit?
Una, magagalit ang taong bayan sa kanya. Sisisihin siya. Ikaw kasi. Hindi ka sumunod sa tatay mo gaganunin siya. Pangalawa, pag nagreklamo siya at ibinisto niya yung mga kasamahan niya, anong mangyayari? Iisipin ng taong bayan na meron siyang interes sa pagiging presidente. Meron kasi siyang delikadesa na kung ako magrereklamo, ako mag-whistleblower ng kinagawa nilang kalokohan, tapos ako ang papalit kung mawawala sila sa posisyon. Anong tawag dun? Para naman ako si Gloria Arroyo nun. Diba? So, ang ginawa na lang ni Inday, nanahimik, yung mga pagkakamali niya, tinanggap niya, tapos nagtrabaho siya. Sabi niya, akala ko, ito talaga nanggaling to sa bibig ni Inday Sara. Sabi niya, akala ko, hindi nila ako, pagbabayaan lang nila akong magtrabaho. Kasi yun lang naman talaga ang gusto ko Yun ang mandato ko magtrabaho. Kung bulok yung gobyernong kinapapalooban ko, wala na akong magagawa ron. Binoto ng taong bayan yan So ako, may trabaho ko bilang Vice President, may trabaho ako sa DepEd, gagawin ko yung trabaho ko. Ang problema, pati yung trabaho niya, bukod sa pinakikialaman, sinasama pa siya sa korupsyon. Kaya doon niya na-realize na parang mali na ito. At nakita yun ni Pangulong Duterte. Bilang isang ama, meron ngang isang interview si Pangulong Duterte na sabi niya, alam ninyo, tayong mga magulang, kahit na gano'n nakalalaki yung mga anak natin, kahit may mga apo na yan, sa paningin natin, sanggol pa rin sila. Sa paningin natin, baby pa din sila. At feeling natin, kailangan nila ng protection natin. At poproteksyonan natin sila at all cost. Kahit gano'n pa sila katatanda. So nung nakita ni Pangulong Duterte yung direksyon na mukhang yung anak niya ang yayariin, ginamit niya na yung kanyang boses. Katulong si Pastor Apollo Kibuloy, gikan sa masa para sa masa, inilabas niya lahat ng mga bulok ng pamahalaan. Doon nagsimula yun. So dahil hindi nila kaya i-deny yung mga sinasabi ni Pangulo, sinimulan na nilang gumawa ng mga pagkakamali. Ayan na nga, nauna na nga yung ginawa kay Pastor Kibuloy sa simbahan, sa SMNI, ginawa kay Inday Sara na impeachment, ginawa kay Pangulong Duterte, ipinadala siya doon. Before mawala si Pangulong Duterte sa atin, dito sa Pilipinas, nag-usap kami. At ang sabi niya sa amin, kasi nandoon kami sa siege nandoon kami sa, di ba natatandaan nyo, 16 days, nandoon kami sa, ni Pastor, sa compound. Tapos, nakikipaglaban tayo doon sa mga kabulastugan ng mga pulis habang nagtatanim ng mga ebidensya at kung ano-anong mga paglabag sa batas. Kinausap niya kami, kamusta kayo? As in, kaming, pa lang kami noon, 6 pa lang kami noon na banateros, kasama si Banat. So, hindi, 5 pa lang kami, wala pa si Paring RJ noon. So, nag-usap kami, yun ngayon nagkantahan kami, nagkwentuhan kami. Tapos sabi niya nga sa amin na, always remember na lahat ng ginagawa ni General Torre dyan, lahat ng ginagawa nila dyan na mali, do not disturb them. Pabayaan nyo silang mag-commit ng mistakes. Do not disturb your enemy while they are making a mistake. Sabi niya, so baka akala nyo na nanahimik lang ako. Sabi niya, kalma lang kayo. Kalma lang kayo. Gawin nyo lang yung tama yung ginagawa ninyo. Maximum tolerance on our part. Lahat ng mga ginagawa nilang kasalanan dyan, na ililista natin at nakikita ng taong bayan through you, sabi niya, so pabayaan lang natin. Yan, kita ninyo. Pinabayaan natin ng pinabayaan, nag-commit sila na nag-commit ng mistakes. Diyos na ang gumawa ng paraan. Anong ginawa ng paraan ng Panginoon? That same year, pinabagyo niya, bumaha, pagkatapos magsalita ni Bongbong Marcos patungkol sa flood control. And the rest is history. Na since 2022 pa pala ni railroad na nila lahat ng mga pera para kamkamin. At part ng mga pera na yan, mga bossing, part ng pera na ninakaw nila sa mga proyekto na yan, ayun, ICC, si Pangulong Duterte. Si Pastor Apollo Kibuloy hanggang ngayon nakakulong. Kasama yan sa corruption. Yung mga ginagamit nilang pera para manatili itong 2 tao na kalaban ng komunismo sa Pilipinas, nakakulong ngayon. Lagi niyong tatandaan yan. Wag na wag niyong kalilimutan yan.
na ang revolusyon natin at pakikipaglaban sa Pilipinas sinimulan ng dalawang tao. Sino yan? Si Pastor Apollo Quiboloy at saka si Pangulong Rodrigo Duterte. Sila ang nagsimula tapos gumalaw ang langit. Tingnan nyo yung nangyayari ngayon, hindi ba? Tingnan nyo, minsan kasi nagtataka tayo bakit naman itong mga sundalo? Bakit itong mga polis? Wala nang ginagawa dito. Parang bumapayag na lang silang maging kasangkapan. Kasi nga, nilunod sa pera Oo, pinaasa sa pera na pag nawalan kayo ng trabaho, yari ang mga pamilya nyo. Hostage din yung mga pulis at saka mga militar natin. At nag-aantay lang sila ng malaking pagsabog talaga. Sigurado ko maniningil yang mga yan. Let us keep the faith. Matagal man ang hustisya. Matagal man ang hustisya, pero dumarating yan. Kapag ka kinakailangan, kapag ka sagad na. Kaya kumilos na ang langit, tingnan ninyo nangyayari. Akala nila, nung hinawakan ni Soto at saka ni Lacson yung Senado, akala nila makakontrol nila. Pero hindi nila nakontrol. Hindi nila nakokontrol yung tao. Hindi nila nakokontrol yung hearing na kontrolado nila. Biglang lumabas itong mga statement. Biglang lumabas itong mga tao na ito out of the blue. Sila pa mismo ang lumapit para maglabas nung kanilang mga nalalaman. Kaya ba nilang patunayan? It's up to the court to decide. Pero at least in the court of public opinion, in politics, which is, yan naman mga hearing na yan in aid of legislation, politika yan So kung ang politika nila ay sirain yung mga Duterte o tao mismo ang lumalabas at pinatutunayan, walang problema sa Duterte. Ang problema natin ngayong 2022 hanggang ngayong 2025, Zaldico, Romualdez, Marcos ang putang ina mga magnanakaw sa Pilipinas. Napilit pa rin nila na i-connect sa mga Duterte. Pero circumstances and evidence and yung mismong langit na ang talagang nagpapakita na kahit anong diversion pa ang gawin nila, hindi na ang taong bayan maloloko. Alam ninyo, tinitingnan ko yung mga post ng mainstream media ngayon. Every time that they are trying to divert the issue into something, ang mga comment section, wag niyong ilihis. Doon tayo sa flood control. Doon tayo kay Romualdez. Doon tayo kay Zaldico. Diba? Napakahusay, mga bossing. Sobrang husay. Kaya babalikan natin yung nangyari ngayong araw na ito, mga bossing. Oo, babalikan natin yung mga nangyari ngayong araw na ito at babalitaan kayo patungkol sa mga nangyari ngayong araw na ito. Alam ko, alam nyo na, pero napakasarap lang nito ulit panoorin, sariwain at pag-usapan dahil sobrang importante talaga nito sa bayan natin. Sabi ko nga sa inyo, intro ko pa lang ganyan nakahaba kasi nga sobrang ganda ng mga nangyayari ngayon, and ako nagpapasalamat sa Panginoon unang-una. Pangalawa, sa perseverance, doon sa tiyaga ng lahat ng mga lumalaban sa katiwalian, lalong-lalo na yung mga Duterte supporter na consistent sa sigaw nila na walang kasalanan ng mga Duterte, panagutin ang mga congressman at ang problema, Bongbong Marcos, Romualdez at saka mga komunista. Consistent tayo. Since 2024, nagsimula na tayo sa mga pagtitipon, prayer rally, kung ano-ano nang ginawa nila para mapahinto tayo, kinakasuhan kami, hinahanapan kami ng mga kung ano-anong butas, at pinatatawag kami sa mga hearing para ipahiya kami. Pero tuloy pa rin tayo. At sabi nga natin, mahaba man ang labanan, sa haba-haba man ang prosesyon, sa tagumpay pa rin ang uwi ng taong bayan, which is mapanagot itong mga magnanakaw, matanggal sila sa posisyon, o baka sakaling ma-stress man lang natin sila, atakin sila sa puso, mamatay sila memya. At mailagay natin yung talagang
ang mga tao na yung mga tao na talagang magsisilbi sa bayang Pilipinas. Ito yung konting highlight lang sa nangyari kanina dyan sa Senado. Impact na pera ang isinilid sa mga mamahaling maleta para i-deliver sa bahay ng mga politiko. Kabilang na sina Congressman Zaldico at Martin Romualdez. Yan ang mga ibinulgar sa Senado ng mismong naghahatid daw ng mga maleta. Nasa frontline ng balitang yan, si Mayan Los Baños. Basura ang tawag sa limpak-limpak na perang nasa mga maleta na dinideliver umano sa mga politikong nadadawit sa anomalya sa flood control projects. Ayon yan kay Orly Regala Guteza, dating security consultant ni Ako Bicol Party List Representative Zaldico. Wow, Zaldico. Ang daming isinampang kaso dito kay Banatbay. Ang dami sinampang kaso nito kay Banatbay. Sa totoo lang, pinahihirapan nito si Banatbay. Alam ni ba ninyo na yung kaso na isinampan niya kay Banatbay? Dito siya dito ang opisina ng Congress sa Quezon City. So dapat dito ang kaso. Hindi, doon niya kinaso sa probinsya niya. Walang abogadong gustong kumuha ng kaso dahil sa probinsya niya dinala. Ganong kahirap ang sitwasyon ni Banatbay dahil sa hinayupak na ito. Yung pala putang ina magnanakaw talaga. Demonyong hayop na ito. Utangin na ka. Kaya sa totoo lang, grabe itong tao na to. Grabe to makapanira kay Inday Sara na ninakaw yung 125 million. Nilustay daw. Yung pala putang ina nito, bilyon-bilyon ang ninanakaw sa Pilipinong hayop na ito. Saan ka makakita? Ang security mo 90? Putang ina mo ka? Mas madami pa ang mas madami pa ang security mo kaysa kay Donald Trump. Hayop ka? Putang ina, ganito ang bayang Pilipinas, mga bossing. Ito yung mga putang ina, ewan ko ba bakit pinagbumubuton nyo to. Kaya dapat talaga ang party list system sa Pilipinas mabuwag eh. Party list kailangan mabuwag eh. Naiintindihan ko pa eh. Naiintindihan ko pa kung ang isang mambabatas ay ibinoto ng distrito niya. Naiintindihan ko kahit bulok yan, bahala kayo mabulok magkakasama. Magkakadistrito kayo eh. Pero yung putang ina party list system, ano ba kasi ang ng Ako Bicol? Anong tawag dito sektor ang inaano niyan? Ang nire-represent niyan mga Bicolano? Putang ina niyan. Puro Bicolano lang, walang iba. Putan ninanakawan niya, di lang naman mga Bicolano, buong Pilipinas ang ninanakawan ng hayop na yan eh. Tapos buti sana kung sila lang mga Bicolano magnakawan eh. Walang problema eh. Ninanakawan niya yung probinsya lang niya eh. Ako Bicol eh. Hindi, putangin nang yan, ang ninanakawan niya, buo, mantakin mo yung mga pondo na ninanakaw niya, nilalagay niya saan? Sa Bulacan? Hayop na yan. Kaya kayong mga taga Bulacan, magalit kayo sa tao na to. Tanginan yan, ang daming nalulunod sa baha dyan sa Bulacan. Putya yan, ninanakaw ng mga ito yung pera nyo. Kaya dapat yung party list talaga, matanggal na talaga yan. Alam mo, kung magkaroon ng pagkakataon, tatakbo kong party list. Tapos ang ipapanukala ko, tanggalin yung party list. Kung ako maging presidente ng Pilipinas, unang-unang order of business ko, tanggalin ng party list. Dahil dyan talaga nagsisimula yung korupsyon eh. Pantakin mo makakapaglagay ka ng tao dyan sa party list kahit sino eh. Katulad nung asawa ni Romualdez, yung Yeda Romualdez. Di ba nasa pang-5 siya na board member nung kanilang party list? Tingnan mo, pinag-resign nila yung mga nasa unahan niya para maging congresswoman ng hayop. Tangina, ginagago nyo yung sistema eh. Ang ganda-ganda ng ginawa ang party list system eh. Ginawa ang party list system para makatulong dun sa mga sektor na iwan na iwan. Ewan ko bakit naging ganito. Punyeta talagang Comelec na ito eh. Binaboy talaga nila yung sistema dito sa Pilipinas. Diretso. Sa pagharap niya sa Senate Blue Ribbon hearing, sinabi niyang hindi lang basta pagbabantay ang trabaho niya, kundi pati pagbubuhat ng maletang may limpak-limpak na pera. Bawat malita ay may lamang humigit kumulang 48 million pesos. 48 million isang maleta? 48 million times 46 na maleta. Imaginein mo, 48 times 46, ilan yun? Ina, ganun kalaking pera ang pinapadala 3 times a week. Di ba? Tapos ang party list ng hayop, Ako Bicol. Putangin lang yan. Okay lang sa akin eh. Total, ano naman, mga Bicolano naman nire-represent niya. Yung mga nire-represent niya, yun na lang ang nakawan niya eh.
Pero hindi eh. Buong Pilipinas eh. Tapos putyang ina kung makapagsalita tungkol sa mga Duterte. Kung makapamintang ka Inday Sara, akala mo ang linis. Sabi ko, di ba, lagi kong sinasabi sa inyo na kung sino yung nagtuturo, putang ina yan yung may kasalanan talaga. Na kung sino yung magaling magbigay ng kwento, yan yung may kasalanan talaga. Oh. Ang bawat malita ay may push-it na nakadikit, na nakasaad kung magkano ang laman. Ang mga maleta dinadala raw sa bahay ni Ko sa Pasig at sa Taguig, pati sa mga bahay ni dating House Speaker Eto, yan, palakpakan natin. Putang ina ka. Hindi ka pwedeng dito, Romualdez. Hindi pwedeng tanggihan mo to. Bakit? Oh, kasi may kaso ka din, di ba, sa Amerika, yung limpak-limpak na pera sa pakikialam mo dyan sa Okada. May bahid ka ng korupsyon, Romualdez. Magkano lang ang pera mo noong naging, ka? Noong naging Speaker of the House ka, biglang naging bilyonaryo kang hayop ka. So, putang ina, saan ka kumukuha ng kapal ng mukha, sir? Tingnan mo. Tingnan mo sa sobrang kadamutan yung dalawa ni Zaldi ko. Oh. Yung mga tao nyo mismo ang nagsusumbong sa inyo. Antayin na lang natin. Kasi itong tao ni Zaldi ko nagsalita na eh. Antayin natin yung mga tao nito ni Romualdez. Ewan ko lang. Romualdez, kung ako sa'yo, kung 90 ang bodyguard ni Zaldi ko, palagay ko mga 300 ang bodyguard nito eh. Balita ko, pagka ito daw pupunta sa ibang bansa, putya, mas madami pa daw yung security nito kaysa sa presidente eh. So kung ako sa'yo, yung mga nakulimbat mong pera, di umano. Kung ako sa'yo, bayaran mo na isa-isa yung mga tao mo. Payamanin mo lahat yung mga security mo. Isa dyan, magsasalita balang araw, ilalaglag ka niyan. Tandaan mo yan. Oh, at dapat talaga as early as now, ma-freeze yung assets nitong hayop na ito. Freeze nyo na agad yung assets nila Jinggoy. I-freeze nyo na kagad yung assets nito. Ngayon pa lang, although alam naman natin, maraming mga kayamanang itinapon to sa iba't ibang mga bangko, pero at least man lang, maranasan niya yung pressure na siya rin ang gumawa. Romualdez, kasama umano sa mga naaktuhan ni Guteza noong December 2024 na nag-deliver ng pera sa bahay ni Ko, si Eric Yap. 46 na maleta ang nakitang dala niya. Oh, yung Eric Yap, yan naman yung ACT-CIS. Putang ina, #1 na party list yan. Kaya pala ang daming pera pangampanya. Putang ina, mga magnanakaw pala. Panahon pa lang ni Pangulong Duterte yung Eric Yap. Oo, yung Eric Yap, panahon pa lang ni Pangulong Duterte. Ano na yan? Magnanakaw na yan. O, paano natin nasabi? Putulin lang natin yan saglit. O, eto, pakinggan nyo yung sinabi ni Pangulo. Congressman Eric Yap, ACT-CIS party list, legislative caretaker of Benguet, alleged rigging of bid through his agent, exerting influence in choosing his district engineer to be able to control the awarding of projects in the district assigned to him. Intervene in the investigation against Ricardo. Lumabas na naman ang pangalan. Si babae ito, Ricardo, by calling up Commissioner Greco and requesting him to drop the case against District Engineer Ricardo. Alam mo, by just mere calling, that simple call can send you to jail. Ano yan? Ayan, o, di ba? ACT-CIS, o, di ba? Tulpo. Erwin Tulpo, putang ina ninyo, kaya naman palang yaman-yaman ng party list nyo eh, kasi binibend nyo yung batas eh. Yan ang sinasabi natin, di ba? Diyos ang gumawa, Diyos ang nag-connect, ang yabang ni Erwin Tulpo, ano nangyari? O, kawatan pala, yung kasama niya sa mismong party list niya. Kasama niya yan. Baka nga may ambag siya dyan eh. Pwede ba naman yun kung dalawa kayong nominee? Kung dalawa kayong nakaupo, di ba siya ang isang pumalit na ACT-CIS? O kung dalawa kayong nakaupo nung mga panahon na yan, Erwin Tulpo, baka nakabahagi ka dyan. Kayang yabang-yabang mo. Kayang dami-dami yung pera. Inamantakin mo, newscaster ka lang, paano ka yumaman ng ganyan? O, di ba? Ang nag-deliver nung pinakamalaking pera para kay Zaldico, si Eric Yap. So, ibig sabihin, itong Eric Yap, tao ito ni Zaldico, nagdala sa kanya ng pera eh. O baka tao ito ng DPWH o tao ito ni Romualdez. O kasi dinala yung pera eh. Sa kanila, kinuha nila yung pera, tapos
Yung 10, iniwan kay Zaldico. Yung kung 46 na maleta kung yung 10 iniwan, so yung 36 dinala kay Romualdez. Mas malaki yung pera na bumabagsak kay Romualdez kaysa kay Zaldico. Tapos ang gusto lang nating habulin si Zaldico. Kaya nga sinasabi ko sa inyo Kung 46 na maleta, kung 36 na maleta, which is 2.2 billion yun So kung 36 na maleta yung dinala kay Romualdez, imagine niyo magkano doon yung kay Lisa at kay Bongbong kung totoo yan. Diba? Hindi naman pwedeng kanila lang yan. Hati-hati yan. Hati-hati yan. Kaya kung ako sa inyo, kayong mga bodyguard security at nagdadala din ng pera, nagpapaikot ng pera para kay Romualdez, humanda na kayo kasi baka ipapatay kayo niyan. Loose end kayo, ha? Loose end. Ibig sabihin, marami kayong nalalaman at sa laki ng pera na ito at sa laki ng iskandalo na ito at sa lalim ng sindikato na ito, hindi malabo na isilid kayo sa drum at isimento. Sino ba gumagawa niyan? Yung sinisimento sa drum, yung bangkay. Tapos tinatapon sa dagat. Antayin ninyo. Huwag nyo nang hayaan na mangyari sa inyo yan. Kung ako sa inyo, umalis na kayo dyan. Tapos simula na kayong gumawa ng mga statement ninyo. Dahil kapag na-trace na involved kayo dyan, lahat kayo humawak dyan sa may sumpang pera na yan. Kasi buhay ng Pilipino yan pera ng taong bayan yan. Dugot pawis ng mga Pilipino yan Blood money yan Pag hinawakan nyo yan at hindi nyo dinala yan sa kabutihan, karma dulot sa inyo yan Kaya kayong mga nakapalibot dyan kay Romualdez na di umano ay sangkot dito, gumawa na kayo ng mga affidavit ninyo, magsilabas na rin kayo. Magsilabas na kayo dahil maniwala kayo sa hindi. Kung hindi kayo lalabas, anytime soon, baka mamatay kayong lahat. Antayin nyo lang. Eric Yap kaya Tulpo, Rapi at saka Erwin. Ano masasabi nyo rito? Mga hinayupak ang yayabang ninyo Kung makapagsigaw-sigaw kayo dyan yung pala mga kawatan tong mga kaalyado nyo. Tansya ni Guteza ay aabot ang kabuuang halaga ng higit 2.2 billion pesos na cash. Pero hindi raw lahat na pupunta kay Ko. Ayon kay Guteza, 35 maleta ang ibinabaraw sa bahay ni Romualdez sa McKinley Taguig. May iba pa raw siyang na-deliver sa Forbes Park. Ayan meron pa Aguado sa Malacanang. Diba? Yan ang sinasabi natin. Kaya nga, kusang lumalabas itong mga ito at dahil sa panawagan ng taong bayan, sa galit ng taong bayan at sa consistent na paglaban natin, consistent na pagpapamukha natin sa mga Pilipino kung gaano tayo niloloko ng mga ito, ang dami ng mga nagsasalita. Salita lang yan, Boss Dada, kahit na. Ang importante, lumabas itong mga pangalan ng mga tao na to and it's up to the government kung maghahanap sila ng ebidensya or hindi. Basta ang importante na ibisto itong mga ito. At masampahan ng kaso. Walang makukulong dyan. Maniwala kayo. Walang makukulong dyan. Dahil sa dami ng ninakaw nila. Di ba naikwento ko rin one time, meron akong isang kaibigan na meron siyang sinwindel na tao. Nagbenta siya ng isla sa isang Koreano. Yung isla, nagkakahalaga ng daan-daang milyon. Na kinuha niya yung daan-daang milyon na yon. Pero, hindi pala siya may-ari ng isla na yon. So, dinimanda siya nung Koreano. Anong sabi niya? Ang sabi daw niya dun sa kaibigan ko, pag nagnakaw ka, huwag ka magnanakaw ng maliit. Kasi pag nagnakaw ka ng maliit, makukulong ka. Magnakaw ka malaki. Kasi babayaran mo yung judge, babayaran mo yung kung sino-sino, investigador at kung sino-sino pa. Babayaran mo pati abogado ng kalaban para maging kakampi mo. Diyan talaga sa ninakaw mo, kung halimbawa 300 million yan, ang mapakikinabangan mo na lang dyan, mga 50 million. Yung 100 million, gagamitin mo para hindi ka makulong. Ganyan ang magagaling na magnanakaw.
Oo, ganyan ang mga galing na scammer. Hindi yan mga scam 1 milyon, 5 milyon, 10 milyon, 10 milyon. Small time yan, makukulong ka dyan. Pero pag nagnakaw ka ng malaki, tapos hindi ka sugapa, alam mo na yung cost of doing business, yung 100 million ipanglalagay mo sa mga dapat mong paglagyan, hindi ka makukulong. True enough, namatay yung Koreano. Wala na siyang kaso. Di ba? Ganyan ito mga congressman. Yan si Zaldico, ganyan. Yan si Romualdez, ganyan. Ano mo gagawin ng mga... May mga nabili ng mga property yan abroad. May mga passport na yan na ibang lahi. Nabili na nila lahat. Everything is settled. Aalis na lang sila sa Pilipinas, magtatago na lang sila abroad at lalamunin na lang nila yung mga pera na ninakaw nila. Tas part ng mga pera na ninakaw nila ginagamit at gagamitin na nila yon para hindi sila makulong. Pahahabain lang yan. Tingnan mo yung mga Marcos, hindi ba ang haba-haba ng mga kaso hanggang ngayon meron pa? Pahahabain lang nila ng pahahabain yan. Nakakompute yan. Kaya nga nagnakaw ng bilyon-bilyon yan eh. Kasi part of that pag nanakaw ng pera nila, gagamitin nila yan hanggang sa kamatayan nila. Yun na lang. Maaaring makaligtas sila sa batas dito sa mundo, pero sa batas sa langit, nako po, hindi sila makaliligtas. At kung ano man ang sarap ng buhay nila sa abroad hanggang sa ikamatay nila, huwag kayong mag-aalala. Huwag sasama ang loob ninyo. Dahil susunugin ang mga kaluluwa ng mga putang ina niyan sa impyerno. Wala silang takas dun at habang buhay yun. Dito sa mundo, sa mundong ibabaw, mahaba na yung 100 taon katulad ni Enrile. Bonus na yan sa kanya. Pero pagdating mo sa impyerno, walang katapusan na sakit yan. Kaya huwag kayong maiinggit sa mga magnanakaw. Yun naman pala, Boss Dada Anong pang ginagawa natin? Hindi naman pala makukulong ang mga yan Gawin natin yung part natin. Ano yung part natin? Bumoto tayo ng mga magsisilbi sa atin, di tayo nanakawan. Ikaw, kung gusto mo nakawang ka ulit, boto mo ulit yung mga buwaka ng ina niyan. Pero kung ayaw mo ng manakawan, dapat hindi mo na ibinoboto ang mga yan at dapat itinatakwil na natin yan. Kung magsilayas yan, okay lang. Tangina, hindi makukulong mga yan, maniwala kayo. Sa dami ng pera na pinag-uusapan dito, hindi makukulong mga yan. Baka mauna pang mamatay yung mga nag-whistleblower na yan. Baka nga magsibaliktaran yan mga yan 5 years from now Kasi kasama yan sa cost of doing business nila. Kasama sa negosyo ng pagnanakaw nila lahat ng ito. Ngayon, mainit pa. Pag lumamig-lamig si Inday Sara na presidente, ang gagawin ng mayan, uunti-unti, gagapangin na nila. Tinan mo nangyari kay Jinggoy, acquitted. Nangyari kay, Enrile, acquitted. Tinan mo nangyari kay, kay Dilima, acquitted. Tinan mo nangyari kay, kay Bong Revilla, acquitted. Si Erap, acquitted. Si Gloria, acquitted. Lahat yan. Lagi niyong tatandaan yan. Pero gayon pa man, wag sasama ang loob natin. Dahil ang totoong hustisya, wala dito. Ang totoong hustisya kapag ka namatay ka na. At pag namatay na yan sila, at ikay namatay din, nasa langit ka, putang ina sila, tinitingnan mo sa impyerno, araw-araw silang sinusunog doon. Tandaan niyo yan. Sa Aguado sa Malacanang at sa dating bahay daw ni Michael Yang. Sa kabuuan, 63 na maleta ang pera na na-deliver daw kay Romualdez mula December 2024. 63 na maleta mula 2024. So that's more than 2.2 billion. So kung 63 na maleta ang na-deliver sa kanya, that is more or less mga 5 billion. Diba? Putsang ina, paano mo ubusin yung 5 billion? Paano mo ubusin? Sabi nga nila, sa 1 billion, kailangan mo ng 1,000 na 1 million. So gaano karami yung 5 billion? Halimbawa, putya, ano yun? 5,000 na 1 million yun. Meron lang tayong 365 per araw per year. Sabihin na lang natin, yung 1 billion, gastusin mo sa 1 taon. Hindi naman sobra yun, ang dami nun. Yung 500 million na lang, gastusin mo sa 1 taon. Ilang taon mong ubusin yan? Baka patay na siya niyan. Hindi mo kayang kainin yun. Kung halimbawa yung 500 million, papangkain mo, putang ina, baka sumabog ang tiyan mo. Hindi mo kayang ubusin sa pagkain yung 1 billion.
O kung bibili ka ng mga gamit, halimbawa bibili ka ng mga Ferrari, ganyan, mga mamahaling relo, bili ka ng mga eroplano, yan, madali yun. Pero kung para lang sa sarili mo, o para lang sa ano mo, kahit siguro araw-araw kang kumain ng isang buong baka, magkano lang isang buong baka? Sabihin natin 50,000 eh. O kumain ka ng isang buong baka araw-araw, ano pa yan? Kulang magkano lang yan sa loob ng isang taon. So hindi nila yan dyan uubusin. Kaya hindi rin nila alam kung paano nila uubusin yan. Akala siguro nila may tatawid nila sa kabilang buhay yan. Pero ito, gawin nyong impyerno ang buhay ng mga pamilya nila. Mamatay man sila, yung mga naiiwan nilang mga pamilya na dito, gawin yung impyerno buhay. Huwag nating gayahin yung mga ginawa natin sa mga Marcos. Ninakawan na tayo. Ginawa pa nating mga santo yung mga anak, naging presidente pa yung isa. So dapat sa nangyayaring ito, pagdating ng eleksyon, putang ina, X kagad, Marcos, Romualdez, Tulfo, lahat yan, ilaglag kagad. Kahit sino, putang ina, kahit second generation, cousin, second cousin, third cousin, basta kalahi ng mga hayop na yan, dapat hindi na natin iboboto. Ha. Pa ni Guteza, kahit daw sa mga araw na naka-day off siya, nalalaman niyang tuloy-tuloy ang pag-deliver ng kanya mga kasamahan ng tinatawag na basura o mga maletang may lamang pera sa mga nasabing mambabatas. Sa tansyang araw niya, aabot ng 2 hanggang 3 beses ang delivery kada isang linggo mula noong December 2024 hanggang nitong Agosto bago siya nag-resign. Dagdag pa ni Guteza, hindi basta-basta ang maletang pinaglalagyan ng pera. Rimowa raw yan, isang mamahaling brand ng luggage. Pag tumayo po ako, yung isang malaking big na maleta is kasing ganito ang sukat. Yung pinakamalaki. Opo. Tapos pag binuhat ko po yan, ang bigat yan is almost parang isang sakong bigas sa 50 kilos. Kinumpirma rin ng mga driver ng DPWH Bulacan District Office na sila mismo ay nautusang magdala ng 6 hanggang 8 maleta ng pera. Ilang beses daw kay Ko at ilang ulit naman sa Quezon City. Sabi ng kanilang nooy boss sa Engineer Henry Alcantara, kada maleta karaniwang naglalaman ng 30 hanggang 40 million pesos. Ang sinasabing perang ito para umano kay dating DPWH Yusek Roberto Bernardo. Sa parehong pagdinig, inilaglag din ni Bernardo ang iba pang politikong kumikickback umano sa mga flood control project. Yan, sige, sino pinangalanan nito? Lahat yan, putay pa ako sa krus. Ano tayong pakialam, putang ina ng mga yan, mga magnanakaw. Oh, kita mo, may nababanggit na Duterte, may nababanggit Kong Pulong, may nababanggit Inday Sara, may nababanggit na Pangulong Duterte. Wala. Tangina kahit sino pa yan, kahit si Bato pa yan, si Bongo pa yan, kapag ka nalagay yung pangalan dyan, putay pa ako sa krus yan. Kabilang sina Senator Chis Escudero, dating Senador Nancy Binay at Bong Revilla at iba pang opisyal ng gobyerno. Nagbabalita mula sa frontline. Ayan, palakpakan natin. Oh, ito pa. Oh, pakinggan din naman natin to. Itong sagot ni Romualdez. Pilit na pilit daw yung mga sa kanya. Putang ina, talagang pilit na pilit. Pilit na pilit ang emosyon mo ngayon. Sigurado ako baka putang payat-payat mo na. Taki mo lahat ginawa mo, no. Binayaran mo pa yung mga sundalo. Binayaran mo lahat ng Pilipino, tapos putang ina ganito lang pala mangyayari sa iyo. Ilang taong ka pa lang nasa kapangyarihan, putang ina sinusuka ka na ng mga tao, hindi ka pa nagiging presidente, putya ayaw na nila sa iyo. O, pakinggan natin sagot nitong magnanakaw na si Romualdez. Di umano. Yan naman ang giniit ni dating House Speaker Martin Romualdez sa muling pagkakabanggit sa kanya sa pagdinig ng Senado na kumikbak umano sa flood control projects. Pati ang iba pang nadawit, umalma. Nasa frontline na balitang yan si Mon Valdez. Pinalagan ni House Speaker Martin Romualdez ang mga paratang sa kanya ng dating... Utangin na, hindi na makaakyat, oh. Sobrang bigat ng bulsa ng gago, oh. Hindi na makaakyat ng hagdanan ng gunggong, oh. Putang ina, saan mo dadalhin pera na yan? Ha? Kaya mo lunukin lahat yan? Putang ina mo, kahit na gaano karami yung pera na yan, hindi yan dadagdag sa assets mo. Sa impyerno ka mapupunta. Kahit gaano karami pera mo, hindi kang magiging kasing yaman ni Villar. Si Villar, dinaan niya sa maayos yung pagiging mayaman niya. Ikaw, putang ina ka, nagmamadali ka? Security detail ni Congressman Zaldico na si Orly Guteza na may idinedeliver sa kanyang maleta ng pera. Oh, di ba paparangalan ng mga congressman to? Pinakamagaling daw na speaker. Putang ina niyan. Saan ka makakita ng speaker na may spokesperson pa? May spokesperson pa yung Congress. May spokesperson ng ina nyo, puro kayo spokesperson. Mga gunggong kayo. Na kickback umano sa mga flood control project.
Git ni Romualdez, ang testimonya ng testigo ni Senator Rodante Marcoleta ay isang katha lamang. Desperado na raw itong hakbang para iugnay siya sa kickback scheme na wala naman daw talaga. Ay na kahit na, sabi nga ang baho kahit anong cover up mo, kahit anong takpan mo, takip mo, putangin na maaamoy yan. Mabaho yan, sir. Lalabas at lalabas yan. Hindi man ngayon, lalabas at lalabas yan. Oh, ayan kita mo. Alam mo, sabi nga tayo ang binaha. Pero puta sila naglimas Ano nilimas nila? Yung bahay? Hindi, yung pera nilimas nila. Ang mga hinayupak na ito, tangina, yung mga anak nito nag-aaral pa sa abroad, kaya palang yaman-yaman kaya pala meron pang mga polo club itong mga ulol na to. Mantakin mo tayo mga Pilipino, makapag-basketball lang, masaya na. Putangin na sila polo. Anong putya, sobrang yaman nila. Pati yung sports nila pang out of this world. Ganyan ka itong mga to. Tapos ang sinasabi niya dito, malabo yan kasi yung bahay ko na yun ginagawa. Anong pake, bahay mo yun Tsaka sinabi ba nung kanina nagsabi na si Aguado, sinabi niya ba na siya karpintero sa bahay na yun o yung bahay na yun malinis na malinis, puro muebles? Wala naman siya sinabi. Basta ang sabi niya, dinadala nila sa bahay mo. Nilalapag nila tapos yung tao mo na yung kumukuha. Hindi naman nila sinasabing pumasok. May mga construction worker doon. Ano naman? Di syempre, itataon nyo yung pagpunta ng mga tao na wala yung construction worker. O kaya ipakiklear nyo yung area. O walang tao doon sa area na yun. Tanginin yan. Anong klaseng rebuttal yan? So kung ginagawa yung bahay mo, bawal lang pumasok doon. May mga tao nga doon So ibig sabihin, di bawal pumasok. Tsaka bahay mo yun Kung inutusan mo itong mga tao na to na pumunta ron, kung yun ang usapan nyo, doon magtagpo, doon kayo magtatagpo kahit na tunnel yan, kahit sa Africa pa yan, kahit sa Inidoro pa yan, basta sinabi nyo doon magtagpo, kahit ano itsura nun, ginagawa o hindi, bakit? Sa ginagawang bahay, hindi pwede drop by ng maleta? Yung bahay na yan, renovation lang naman yan, renovation, di naman yan gibang-giba. Tsaka kompleto yung address, pati yung isang bahay mo, alam Yung bahay mo nga, ito matindi yung Michael Yang, inuugnay nila sa mga Duterte. Putang ina niya, kaibigan pala niya, binili niya pa yung bahay. Paano mo i-deny yan? Paano kung yung bahay na yun, sa'yo talaga yun, tas si Michael Yang may-ari Alam nga naman, sa galing mong yan, di mo alam na siya may-ari nun? Wala ka na rito, Romualdez. Sukol ka na dito. Kung yan lang ang rebuttal mo, na yung bahay mo, ginagawa, at hindi pwedeng maglapag ng maleta ron. Bakit? Swimming pool ba yung bahay mo ron? Buong swimming pool ba yun? May tubig ba yung buong bahay? Hindi ba pwedeng ilabas yan pagpasok ng gate, ilapag yan doon, tapos dadalhin na sa'yo? Pwede naman na yung bahay na yun, kaya mo pinapagawa, baka nagpapagawa ka ng malaking bolt doon. Doon mo ipapasok siguro, baka pagkalaki-laki ng vault doon, baka yung vault doon talagang kahit lumubog ang buong Pilipinas, hindi mababasa ng tubig yung pera sa loob. Hindi ba? Hindi mo masasabi. Ikaw ba, ready ka ba na ipa-check yung bahay mo na yan? Tinaasan nyo na nga yung mga bakod, di ba? Para hindi na makita yung loob. Pilit na pilit daw yan. Nanahimik nga raw siya bilang respeto sa proseso. Gago, kaya ka nanahimik kasi alam mo. Kaya ka nga nag-resign kasi tinanggal ka. Alam mo yan, nung lumabas yung pangalan ni Zaldico, akala mo nung inilaglag nyo si Zaldico, safe na kayo? Hindi. Alam ng taong bayan, ikaw ang amo ni Zaldico. Ang daming mga interview ni Zaldico. Sino mga kaibigan mo? Si Suarez, si Dong Gonzales, si Romualdez. Mga kaibigan ko. Pucha, kaibigan nyo Magnanakaw yung kaibigan nyo, tapos kayo hindi. Pero dahil daw nadawit ang pangalan niya sa kontrobersya, lalaban daw siya. Pero may ebidensya. Git pa niya, kahit kailan daw, hindi siya nagnakaw. Ala nga na, maaminin mo. Di tapos na kaso. Katulad nga na sinasabi ko, hindi ka nagnakaw ng bilyon-bilyon para makulong. Nagnakaw ka ng bilyon-bilyon, ewan ko lang kung sugapa ka talaga na yung bilyon na yan sa sarilinin mo. Part of it mapupunta sa pagpapahaba-haba hanggang sa makalimutan na ng taong bayan, tapos acquitted yan. Alam na namin yan, pero ngayon pa lang sirang-sira na kayo at buong angkan ninyo. At part na kayo ng history ng corruption sa Pilipinas.
Ilang taon na lang naman ang itatagal ninyo sa buhay ninyo eh. O ano na yan, bonus na yan. Ng pondo ng bayan, hindi niya raw kailangan ng perang galing sa masama. Ba't ka gumagawa ng masama? Hindi mo kailangan ng perang galing masama, bakit kinukuha mo yung pera na yan? Walang kriminal na aamin na kriminal siya. At tulad ng lagi kong sinasabi, pumunta ka sa lahat ng kulungan sa buong Pilipinas. Sige, kahit kulungan sa ibang bansa, puntahan mo na rin. Lahat ng nakakulong pag tinanong mo, may kasalanan ka? Wala, biktima ako. Wala, self-defense lang yun. Wala, kaya ako nagnakaw kasi gutom yung pamilya ko. Wala, hindi ko ginawa yan. Hindi ko ni-rape yan. Wala, hindi ko. Ganun yan. O, lalaki, pagka nahuli ng babae, aamin. Yung babae, pag nahuli ng lalaki, aamin. Hindi aamin yan. Putya, magkakamatayan. Hindi aamin yan. Maghiwalay na lang tayo. Hindi ako aamin. Ganun ang style ng mga... That's human nature, sir. Lalo na kung kung kriminal ka talaga, putang ina, hindi ka aamin. Sa laki ng pera na ninakaw mo, aamin ka. Pag inamin mo na magdanakaw ka, di pinasoli sa ilat yan. Diba? Nakakuryente dito si Boying. Kuryente si Boying dito. Kuryente si Lacson. Nakakuryente si Tito Soto. Sama ng loob ni Tito eh. Pinoproteksyonan niya to eh. Oh, ngayon lumabas. Oh, live, naka-live pa naman. Gusto pa naman na nilang tapusin. Nakita niyo yung Congress, tinapos na yung investigasyon. Kaya tinapos na ng Congress yung investigasyon. Hindi na nila makontrol yung mga ebidensya eh. Hindi na nila makontrol yung mga testimonya ng mga pinapatawag nila eh. Nabibisto na sila eh. Lumabas yung pangalan ni Saldico. O kaya sabi na, itigil na natin to. Gago, lalabas kayo lahat dito. Kapag tinuloy natin yung hearing dito sa Kongreso, nagpatawag ng tao, putang ina nyo, maubos tayo lahat, magdanakaw tayo lahat dito eh. Sabi nga ni Pangulong Duterte, di ba tayo pinaka-corrupt, tapos nag-iimbestiga tayo, di ba? Sinabi na sa inyo yan eh. Sinong mag-iimbestiga sa mga magnanakaw? Yung magnanakaw din? Oo, di ba dapat ang mag-iimbestiga sa magnanakaw, yung hindi magnanakaw? Pinagpatuloy nyo pa rin, nag-imbestiga kayo, nakuryente kayo, lumabas yung mga pangalan na pinoprotektahan nyo, papunta na sa inyo. Kaya sabi ni Ridon, tigil na natin yung hearing, ipaubaya na natin sa ICI. Bakit? Kasi yung ICI, executive yun, session na yun. Wala tayong maririnig. Hindi natin alam kung ano nangyayari investigasyon. Lalabas na lang yung kanilang resolusyon. Hindi katulad nito, naka-live, nakikita bawat mali, hindi mo pwedeng i-deny. Ito kanina, kung halimbawa si Marcoleta pinakita niya muna kay Lacson yung testimonya nito ni ni Marines. Sir, ito po yung meron akong testigo ha. Ito yung niya. Pag nabasa ni Lacson yun, sa tingin mo papaharapin ni Lacson yan kanina? Hindi, 'di ba? Kasi na-caught up siya ni Marcoleta. Marcoleta ay Senator Lacson kasi ganito. Meron kasi lumapit sa akin, magsasalita din daw siya. Sabi ko, panotaryo mo muna. Nandito siya ngayon, pwede ko ba siyang tawagin? Puta si Lacson, kasi sabi ni Lacson, wag muna. Bago mo tawagin yan, gusto ko munang makita ano yung testimonya niya. Ba't ganun? Masisira si Lacson masyado nun. Ba't ganun? Ba't mo titingnan kung ano yung testimonya niya? Hindi ba pwedeng sabihin niya tapos gisahin natin siya, tingnan natin kung totoo hindi, regardless kung sino yung papangalanan niya. Akala ko ba wala tayong sinasagasaan? Wala na, na si Lacson kanina. Sige, patawag mo. Hindi alam ni Lacson eh. Yung sasabihin nitong Marines, putang ina niya, nung lumabas yung mga pangalan, putya, parang binuhusan sila ng malamig na tubig ni Tito Soto eh. Tang ina nga sila, hala, pukin ng ina, paano na to? Tayo, ang galing mo talaga, Marcoleta. Tang ina, ang galing-galing mo. Ang galing-galing mo, Marcoleta, buwisit ka. Pumalag din si Congressman Eric Yap na idinawit din ni Guteza na nag-delete. Putang ina mo, Eric Yap. Sabi ni Duterte, nung panahon pa lang niya, pukin ng ina mo, kawatan ka na. Hinayo pa ka. Tapos didemanda nyo na naman kami, libel. Hindi, nagre-react lang kami rito. Sabi dito, magdanakaw kayo eh. Daw ng pera sa bahay ni Ko. Git niya, hindi siya tumanggap o nag-utos na maghatid ng pera kaugnay ng mga flood control project. So sino yon? Hindi ikaw yung multo yon. Doppelganger mo yon, ganun, kagaybunsin mo yon. Sino yung nakita doon nung sundalo? Puta, hindi ka naman kilala nun. Miski ako, pag nakasalubong kita, hindi kita kilala eh. Paano niya malalamang ikaw yun kung hindi ka kilala? Tangina, tiga Benguet pa to. Solid North.
Di ba? Mga kaalyado ni Bongbong, mga Ilocano, agbyag ti Ilocano, kininayo. Puros kayo mga kawatan talaga. Oh. Wala raw itong katotohanan. Kung magkakaroon ng pagkakataon, haharapin daw niya si Guteza pero sa tamang forum daw kung saan marerespeto ang kanyang mga karapatan. Yan, bigla kayo nagkaroon ng karapatan, bigla niyong gusto ng respeto. Tanginan nyo, pero kung makatrabaho kayo sa mga Duterte, wala kayong respeto. Gusto nyo, irespeto yung mga karapatan ninyo. Si Pangulong Duterte, pinatapon nyo sa ibang bansa, walang kaso sa Pilipinas. Okay nang ina nyo. Gusto nyo lang pagka yung, yung pabor sa inyo, yun lang gusto nyo. Dapat sa inyo nga, putang ina, kurutin hanggang mamatay. Si Senator Chis Escudero iginiit na mukhang may planong siraan ng Senado at mga senador para ilihis ang atensyon ng publiko mula sa mga... Isa ka pa. Tang ina, kaya pala yung asawa mo kung saan-saan nagpupunta. Wala namang project. Mayaman yun. Hindi, mayaman si wag niyong ganunin si Lab Anyubera. Hindi si Lab Anyubera yun. Si Lab Evangelista. Si Heart Evangelista. Wag niyong si Heart Evangelista kasi yung mayaman naman talaga yun bago pa sila nag-asawa ni Cheese. Pero ikaw, Cheese, ha? Kaya pala may Bilya Escudero, ha? Hindi, mayaman na rin to si Cheese. Kaya lang, pagtanggol mo yung sarili mo, sir. Di pwedeng deny ng deny. Tunay na sangkot sa katiwalian. Sabi ni Escudero, bakit puro senador ang itinuturo? Bakit daw hindi binanggit ni Bernardo sina Congressman Martin Romualdez at Zaldico? Magsasampa raw siya ng reklamo laban kay Bernardo dahil wala naman daw basehan ng mga paratang. Nagulat at ikinalungkot naman Utangin na ka? Ganyan pala kayo sa Makati? Nagulat ka pa at nalungkot? Putang ina yung di ba, binisto ka ni Cayetano? Diyan sa ginagawa mong yung sa project ng building ng Senado, tangina niyan, tingnan mo. Yung Senado, yung building nila, ang tagal, hindi pa natatapos. Bakit? Pukin ang ina niyan. Puros pagnanakaw ang ginagawa ng mga senador na naaatasan na mag-budget dyan. Isa to si Nancy Binay sa sinisita ni Cayetano nung nakaraan, hindi ba? Hijack niya si Cayetano. Yun pala, butsang ina. Pero maliit lang ninakaw nito, 35 million lang. Yabang-yabang nyo. Makasalita kayo mga Binay kayo. Putang ina, tinan mo yung kapatid mo, plunderer, yung tatay mo may kaso rin ganyan. Nasabi ko nga sa inyo, the fruit does not fall far from the tree. Kung anong puno, siya rin bunga. Walang yakanan si Binay, ha. Ang yaman-yaman mo na, hindi ka makabiling skincare. Hindi mo man lang mapaputi ang liig mo, tsaka yung kutis mo, ang dami-dami mo na palang pera. Pero, pero patunayan mo, wala kang kinalaman dito, ha. Ilan Binay na ang nasangkot sa anomalya. Ikaw, nanay mo, tatay mo, kapatid mo, isa na lang, na lang. Yung dating mayor, tumakbong senador na natalo. Yun na lang, Binay na yun ang wala pang bahid, ha. Baka may miya niyan. Ni dating senador at ngayon Makati Mayor Nancy Binay ang pagdawit sa kanya sa anomalya. Wala raw itong katotohanan. Ginagamit lang daw ang pangalan niya para malis ang atensyon sa mga totoong dapat panagutin sa issue. Paano kang ginagamit, Binay? Paano kang ginagamit? Tangina, kahit naman lasing kami, walang gustong gagamit sa'yo. Hindi, sino ka ba? Mayor ka lang. Bakit ka gagamitin? Hindi ka naman significant. Wala ka namang importanteng posisyon. Bakit ikaw? Dapat magbigay ka. Kasi yan si Bernardo, ex-boyfriend ko yan. Utangin na niyan. Dapat ganun, di ba? Wala Hindi ko rin magets. Paanong si Nancy Binay ginagamit lang siya para malis ang issue. Ba't ikaw? Executive Secretary Lucas Bersamin naman, mariinding pinabulaanan ng paratang na may naghatid sa kanya ng 15% na kickback. Nako, isa ka pa, Lucas Bersamin. Ang ina, kaya pala, kawatan ka din, ha? Di umano. 15% ha, putya, lakas. Tiyang ina, sige. Sinong amo ni Bersamin? Si Bongbong. Sinong amo ni Romualdez? Sinong pinsan niya? Si Bongbong. Sabihin nyo, walang kinalaman si Bongbong. Sige, putang ina niya na, sinasabi ko sa inyo, ang gagaling nyo kasi. Ang gagaling nyong ang gagaling nyong magturo. Yung pala kayo yung mga kawatan di umano. Para sa 2.85 billion pesos na proyekto. 2.85, 15%. Putang ina niyan.
2.85. Putik yan, oh. Kulang-kulang 300, 400 million yun. Bersamin, ang dami nun. Ang tanda mo na. Kahit ibili mo ng sangkatutak na insulin yan, hindi na mawawala yung diabetes mo. Walang hiya naman, oh. Kaya walang kinalaman ang Office of the Executive Secretary sa paglalaan ng pondo para sa mga proyekto ng DPWH. Ay, little president ka eh. Pagka little president ka, ay na para kang presidente in the absence of the president, ikaw. So, pwede mong ipaano sa kanila, pwede nga ikaw ang front eh, ni Bongbong eh. Na wag mo i-diretso sa akin sa'yo ah. Oh. Para sa paper trail. Tayo na tindi mo, Bersamin ha. Habang si DepEd Undersecretary Trajib Olivar na pinangalanan din ni Bernardo, itinanggi ang paratang. Hige, lahat kayo itanggi nyo. O, ikaw naman, ano naman ang dahilan mo? O, sabihin mo rin na ginagamit ka para ilisang issue. Puta, hindi ka nga kilala eh. Hindi ko nga kilala kung sino ka. Ngayon nga lang kita nakita eh. Ba't ka gagamitin para malihisang issue? O, sabihin mo, kasi yan si Binaventura. Ex-boyfriend ko yan. Putang inang yan. Kinakalat ko maliit yung titi niyan. Kaya galit na galit sa akin yan. O, mga ganun. Dapat may dahilan ka. Hindi yung... hindi totoo yan. Eh, ba't ka naman niya papangalanan? Daro siyang humarap sa anumang investigasyon, pero mag-leave of absence daw muna siya. Sinusubukan pa namin kunin ang panig ng iba pa mga dinawit ni Bernardo. Nagbabalita mula sa front. Palakpakan. Palakpakan mga bossing. Hindi ba? Ganda-ganda ng mga nangyayari rito. Eto daw. Yung anak ni Zaldico, ashamed, ulul. Yung anak daw ni Zaldico na rapper, putyang ina niyan, sabi niya, 16 years old pa lang daw, umalis na siya ng bahay, ulul. Putang ina mo. Wala kang alam sa buhay. Nabuhay kayo sa rangya, alis ka ng bahay, ulul ka. Unless, meron ka ng bilyong-bilyong pera din. Official ka daw sa kumpanya ng tatay mo. I am ashamed daw. Dapat talaga mahiya ka. Dapat nga magpakamatay kayo lahat eh. Buong angkan nyo. Dapat nga sa dami ng ninakaw ng pamilya nyong pera, dapat nga putang ina mag-swimming kayo tas wag na kayong umahon eh. O kaya pakuluan nyo yung sarili nyo sa mantika. O hindi ba? Dapat nga sa inyo mamatay kayo lahat sa sobrang dami ng pagnanakaw ng pamilya nyong mga hinayu pa kayo eh. O pakinggan natin sasabihin drama nitong anak nitong Mongoloid. Ng anak ni Congressman Zaldico ang kanyang katahimikan. Pinauuwi na niya ang kanyang ama para harapin na ang mga akusasyon. Pero sa ilang ulat, nakasaad na share. Gago! Pauwi mo tatay mo sa dami ng pera niyan, baka bumili ng bagong anak yan. Tanginang pangit mo pa naman. Pangit na yung tatay mo tapos ikaw pangit ka rin. Walang hiya kayo, papangit nyo na, mga magnanakaw pa kayo. Holder din ng 2 kumpanya ng kanilang pamilya ang anak ni Ko. Nasa frontline ng balitang yan, Simon Gualvez. Hanggang ngayon, hindi pa rin bumabalik sa Pilipinas si Ako Bicol Party List Representative Zaldico matapos masangkot sa bilyong-bilyong pisong kickback sa flood control projects. Pati ang anak niyang si Ellis Ko, pinapauwi na ang kanyang ama. To my father, come home and answer to the people. Have your time in court. Please need answers. Gago, punta mo tatay mo tas lasunin mo. O kaya puntahan mo sa tatay mo tapos i-Facebook live mo, bugbugin mo. Kung talagang sincere ka, kung nagsasasabi mo. Dapat daw harapin ng ama ang mga akusasyon. Nahihiya raw ang batang Ko at walang ibang gusto kundi malaman ang totoo. Utang ina, nung malaman totoo, alam mo totoo. Alam mo, magnanakaw yung tatay mo, imposibleng hindi, ulul. Deeply ashamed ka pa nalalaman. Wish for nothing but the truth to come out. There's no excuse. I firmly believe that anyone who is proven guilty of this crime should be held accountable and should face the proper consequences. That includes my dad. Putang na, traidor! Pero huli na lahat. Pinakinagabangan mo na yung pagnanakaw ng tatay mo eh. Yung brief mo, pati yung sinasaksak mo dyan sa bibig mo, mga sasakyan mo, lahat yan galing sa pagnanakaw. Kaya damay ka, ha? Damay ka, sir. Pati yung assets mo, dapat i-freeze. Sino mang mapatunayang guilty ay dapat dumanagot kahit pa ang sariling ama. Ayon kay Ellis,
tatanggapin niya kung itatakwil siya ng kanyang ama kaysa makitang naghihirap ang milyong-milyong tao dahil Wow, putang ina mo, tas tatakbo kang politiko. Ulul, ganyan din ang gagawin mo. Kung anong ginawa ng tatay mo, yun rin ang gagawin mo. Wag ka na. ginawa nito. Sa ngayon, tinatrack na ng DOJ kung nasan si Congressman Ko na Ang inang mga mukha yan, oh. Uche, ang itim ng mga mata, oh. Walang mga tulog. Ang ina nyo, gaganda ng mga kama nyo, ba't di kayo magsitulog? Ano ang pinagbababatak nyo? ang sinabing nagpapagamot sa Amerika. Isa pang nasasangkot si dating House Speaker Martin Romualdez, tito ni House Majority. Ayan, oh. Tangina. Oh, yung chewy mo. Ano naman? Ang galing nga nung ginawa ni Kiko Barsaga. Hoy, psst, ano na yung chewy mo? Kamusta na? Yung mga kaso niya. Tanginan to si Bading, oh. Leader Sandro Marcos. Sa plenaryo kahapon, kinumpronta si Marcos ng kapwa mababatas niyang si Congressman Kiko Barzaga. Sandro Marcos. Dami natin. Yes. Good afternoon. Good afternoon, Kiko. Kumusta na yung kaso ni Tito Romualdez mo? Yung ano pala? Yes, po. Oh, ayaw sumagot. Ayaw sumagot, natatakot. Huwag ganyan, boss. Okay lang. Oh, diba? Tanginan, daming mga tagaharang, eh. Bading. Inasabi nyo si Kiko Barsaga yung bading, kayo yung bading. Ang ina nyo, yun, ayan ang ginawa nyo sa mga sarili ninyo. Pinalibutan nyo yung mga sarili. Hindi kayo nagsawa sa yaman. Mayaman na kayo, eh. Ang dami nang ninakaw ng mga lolo't lola mo na pera ng taong bayan. Putang ina, hindi pa kayo hindi pa kayo tawag dyan, yung makontento. Ganyan. Nagalit na si Rep Garin. Oh, ayaw sumagot. Agad namang umawat si Congresswoman Janet Garin. Paliwanag ni Garin, bago pa mag-video si Barzaga, nag-iingay na ito, nagsasalita ng foul words sa mga kasama nila sa kamera, pero hinahayaan lang nila. Git ni Garin, hindi dapat ginugulo ang mga kapwa mambabatas na nagtatrabaho sa Kongreso. Ulul, ang hindi dapat magnakaw, mga magnanakaw kayo. Ayan nyo, di bali na maingay yan si Kiko, kahit nga dilawan tae pa yan, eh. At least, putya, ginagawa niya yung part niya. Yung corruption, yung sindikato dyan, ine-expose niya. Ang ina nyo, unti-unti. Lahat kayo, mawawala na dyan. Antayin nyo lang. Nagbabalita mo lang. Ayan, palakpakan. O, unti-unti na, sabi ko nga sa inyo, di ba? Yang mga nakapalibot kay Romualdez, ngayong lumabas na yung pangalan ni Romualdez, kabado na yan, hindi na mga nakakatulog ng mahimbing. O, antayin nyo lang, sigurado ako mga bossing, na sooner or later, itong si Romualdez, whistleblower na din. O, hindi ba? Kaya yan, ang mga nangyari ngayong araw na ito sa ating bayang Pilipinas, maliit na tagumpay, hindi man natin maipakulong ang mga ito, pero at least na-expose natin yung kanilang mga masamang gawa, hindi ba? At dahil dyan, unti-unti, mga bossing, ay nananalo tayo. So, yung mga ginagawa natin, pagsigaw, pagpoprotesta, pinagtatawanan tayo, konti lang yan, walang kwenta yan. Consistency is the key. Kapag consistent natin ginagawa at marami tayong sumisigaw, gamit ang social media, naririnig tayo ng tao, unti-unti, yung Panginoon kumikilos yan. Kaya tiwala lang, tatag lang mga kababayan. Maraming salamat, panatiling nakasubscribe, mag-like, mag-share, mag-comment, at kung meron kayong suggestion, ilagay nyo lang dyan sa comment section. Binabasa ko yan, hina-heart ko lahat yan. Maraming salamat po sa inyong panonood. Mabuhay kayo. Kami ang boses ng masa, hindi natatakot. Katotohanan lang, di kami nalulunod. Walang bahid ng sismis, lahat ay totoo. Kahit sino ka pa, pag mali ka babanatan ka. Walang pinipili kulay, wala kaming kinikilingan. Basta para sa bayan, kami lalaban. Pagdama palakpakan, pag mali banatan, di matitinag, di matatakot. Para sa bayan, tuloy ang sigaw. Sa harap ng kamera, walang halong takot. Mga baluktot, lahat kayo'y tutumba. Ang hustisya at toto
walang